I-explore po natin ang Sea Eagle Beach Resort located at Purok Manaklay, Pindasan Mabini, Davao de Oro. Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video nga pala guys ay another day, another exploring na naman tayo for today's video. So, for today's video nga pala guys, ay i-explore po natin ang Sea Eagle Beach Resort located at Purok Manaklay, Pindasan Mabini, Davao de Oro. So, since na nandito na rin lang tayo sa resort na ito, ay hayaan nyo akong i-explore ang paligid or ang dito sa loob ng Sea Eagle para naman malaman ninyo or makita ninyo kung gaano kaganda ang Sea Eagle Beach Resort. Itong Sea Eagle nga pala guys, nung unang punta ko dito noon ay maliit pa lang ang resort na ito. Hindi pa siya ganito kalaki talaga. Pero since yung katabi nilang resort noon ay binenta, kaya sila ang nakabili at ngayon sobrang laki na ng Sea Eagle. At alam niyo ba guys na ang daming pumupunta talaga dito, ang daming naliligo dito, nag-overnight dito kahit linggo, weekend or another day. So ang dami po talagang pumupunta dito kasi maganda yung tubig dagat dito kasi malinis at saka yung paligid nila ay malinis din naman. At ang napakaganda naman dito ay pwedeng ipasok yung mga sasakyan or mga kotse dito sa loob kasi mayroon namang mapaparkingan ng mga sasakyan at motor. Pero kung minsan talaga ay napupuno talaga ang mga parking space dito sa loob, kaya doon na lang sa labas doon na lang kayo sa labas pwedeng magparking. At ang dami nilang cottages dito guys. So kung titingnan ninyo, ang daming cottage at saka ang laki po talaga dito sa loob. Kasi yung extension nila, yung tinatawag nilang extension, ayun po yung katabing resort nila noon na binenta at saka sila ang nakabili. Kaya nung nabili nila yon, nako, sobra po talagang gumanda ang Sea Eagle. At may maraming puno din dito. O tingnan nyo, o di ba malinis yung paligid at saka yung mga cottage nila dito ay maganda rin naman at mayroong mura at saka meron ding mahal ng kaunti. Yung mga maliliit na cottage nila dito guys ay nasa 750 pesos lang at yung cottage na kinuha namin ay malaki yun kaya nagkakahalaga yun ng 1,500 pesos. At saka naglilibot-libot po talaga kami dito kasi naghahanap po kami ng ice cream. Pupuntahan namin yung nagtitinda ng ice cream dito since yung bata namin kasama guys ay naghahanap ng ice cream. Kaya papunta tayo doon sa nagbebenta ng ice cream. At saka marami ding tinda dito guys, kagaya ng mga pang tubig na pwedeng gamitin ng pambata. Merong nagbebenta at saka yung iba pwede ring rentahan. O diba, kung makikita ninyo, sobrang laki talaga ng Sea Eagle. At saka malinis ang paligid, diba? O eto yung sinasabi ko na pwedeng rentahan at saka pwedeng bilhin yung mga pambata ba na sasakyan nila para hindi sila malunod sa tubig. At saka nandito na pala tayo sa ice cream station guys dahil bibili sana kami. Pero hindi kami nakabili kasi naubusan na pala ng stock. Wala na silang ice cream na paninda kasi naubos na. Kaya better luck next time na lang po kami. Hindi kami nakabili ng ice cream. So nagka-crave pa naman yung batang kasama namin kaso wala ng ice cream. Wala na daw, ubos na. Sa dami ba naman ng mga taong pumupunta rito at saka syempre madaming mga bata kaya talaga na maubos po talaga ang kanilang mga paninda. So ayan, nalalangkot ang mukha ng aming bata kasi hindi nakabili ng ice cream. At since hindi kami nakabili ng ice cream guys, ay pupunta lang kami doon sa mga kasama namin na nag-fishing. Kasi oras na para umuwi. Yung ibang kasama namin ay nauna nang umuwi. Kami naiwan dito kasi yung kasama namin nag-fishing pa eh. Yun naman talaga yung yung kaligayahan ng aming kasama mag-fishing kahit na minsan wala namang kuwang isda ay ayun
mamingwit lang gihapon bisag walay kuha. So kung sa makikita ninyo guys, so may naliligo po dito sa tubig, dagat. May mga bata di ba? Maraming bata ang naliligo dahil araw ito ng linggo. Kaya ang daming tao. Ito yung kalahati ng Sea Eagle. Ganito lang siya kalaki noon. Pero ngayon, may extension na. Kaya sobrang laki na. Ang daming pumupunta dito kasi ito na nga, makikita mo sa paligid na malinis at saka yung tubig dagat dito maganda naman. Marami ding nag-overnight dito. Kahit pa noong malaki pa ang kahit pa noong maliit pa ang resort na ito guys, ay marami na po talagang pumupunta dito. Yung kadalasan ay yung mga mapera ba, yung mga yayamanin, yung mga syala-syala, kasi pang sosyal at saka pang yayamanin naman talaga ng kaunti. Hindi ng kaunti, pang yayamanin naman talaga ang dating ng resort na ito, 'di ba? Ang daming building dito na mayroong mga kwarto na pwede ninyong rentahan kung gusto ninyong mag-rent ng kwarto, at saka meron ding parang buo na bahay ba kung gusto ninyong magrenta doon kung isang pamilya kayo. Pero syempre may kamahalan na po talaga ang ganun. Hindi kagaya ng cottage na syempre mas mura lang naman talaga ang cottage kaysa yung mga kwarto at saka yung mga parang bahay na ba. At eto nga pala yung mga kasama namin nga natira na fishing. Tinawag na namin na uuwi na kami kasi malapit na magdilim. Ang hirap na maabutan tayo ng dilim sa daan. Mas okay yung uuwi kami na ng hindi pa masyadong madilim. At dito tayo galing ay pupunta na naman tayo doon sa cottage namin na nirentahan. Kaya makikita na naman ninyo yung sinasabi ko kanina na extension. Ayan, maglalakad lang muna tayo. Tingnan nyo lang ang paligid kung gaano ka ganda. Ito yung tinatawag nilang parang dito maganda photoshoot. Kapag pumupunta kami dito ako nagfo-photoshoot kasi ang ganda. Makikita yung magkabilang dagat, 'di ba? Pwede ka dito magrampa-rampa na para bang model-modelan ang atake. Charis! At eto na pala guys, ito na yung extension na sinasabi ko. Ito yung resort na nabili nila noon, kaya biglang lumaki itong Sea Eagle. Yung una ko kasing punta dito, maliit pa lang. At saka yung pangalawa kong punta, at saka pangatlo kong punta, at saka pang-apat pala, ay ganito na siya kalaki, di ba? Ang daming cottage talaga, at saka ang laki-laki na niya. So, ang dami ring puno, ganyan. May mga upuan din na semento na ginawa na napapalibutan ng isang puno, at saka meron ding ginawa na parang lamisa. Kaya pwede kayong magtambay-tambay dyan. Pwede kayong uupo-upo dyan, mag-relax-relax, at saka magtingin-tingin lang sa paligid. At eto na nga guys, malapit na kami sa aming cottage. Ito yung sinasabi ko na 1.5 ang bayad. Ganito kalaki, at saka mas gusto namin dito kasi nasa tabi lang ng dagat. Paglabas mo, dagat na. Pwede nang maligo agad. Hindi namin gusto yung malayo sa dagat kasi